Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ating ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Meron pong napahiya. Nako, si PBBM ha. Si PBBM simple lang kalmado lang pero tumatagos Yung mga binibitawang statement ni PBBM, simple, hindi bastos, hindi rude, pero tumatagos. Tayong bahala na mag-interpret. Kasi nagkaroon po ng pamamahagi ka-coffee, di ba? Nagkaroon ng MOA signing dyan po sa Burawin, dyan po sa Leyte. At yung mga beneficiary dito, yung mga biktima ng bagyong Yolanda pa. Panahon pa ni Pinoy yan. Maintindihan mo yung kay Pinoy midterm yan nangyari sa kanya Kumbaga, hindi mo naman talaga expect na matatapos yan during the time of Pinoy. Nung panahon ni Digong, dapat natapos yan. Kasi 6 years ang binigay kay Digong pero hindi natapos. Anyari, substandard yung mga pabahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda dyan po sa Leyte. Si PBBM nagpunta dyan. Kung hindi pa si PBBM naging presidente, hindi matatapos ito. Pakinggan natin yung sinasabi ng ating presidente. Dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada. Naku po, sa pool kayo dyan. Walang pinangalanan walang pangalan dito ka-coffee Pero tinutukoy ng presidente dito yung mga unang bahay na ginagawa. Siyempre, pertaining yan sa panahon ni Pinoy at panahon ni Digong. Substandard. Ikaw ba naman, tama ba naman magpatayo ka ng pabahay, walang maayos sa supply ng kuryente, walang maayos sa supply ng tubig? Siyempre, kung ikaw, na-relocate ka sa lugar na yan, bakit ako dyan tawag dyan? Hindi naman sa magpapakamatay. Bakit ako mananatili dyan kung wala naman yung basic na pangangailangan mo? Siyempre, lilipat ka sa lugar. Babalik ka doon sa kayong pinanggalingan. Ang tendency, mag-i-squat ka uli. Kung halimbawa ikaw ay informal settler. Kasi walang kuryente doon, walang tubig doon, walang trabaho. Kulang-kulang, bakit mo doon titirahan? Diba? Magiging practical ka na. Parang itinapon ka doon, ikukulong ka doon. Ano yun? Anong gagawin mo doon? Tutunganga ka lang. So, hindi natin masisisi yung ilan sa ating mga kababayan dahil kulang yung mga basic services sa lugar na yan, babalik sila kung saan sila nanggaling. Substandard pa yung mga ginawa. Si PBBM, dinerecho na ito. Dahil totoo naman isa pa. At saka ng DSUD. Kaya for this project, kaya naman ipinilit ko makapunta rito dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo. Kaya hindi masyadong nagamit. Ngunit ang ginawa natin ay ngayon, nagbigay tayo ng kaunting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit. Inaayos ng mga lokal. See? Napansin nyo ba yan na substandard for the longest time? Nakita nyo ba yan na hindi maayos? Yes, biktima ng kalamidad yan at hindi nila ginusto na maging biktima sila. Pero kaya nga may gobyerno ibigay natin kung ano yung sa tingin natin kailangan nila. Babigyan ng substandard yan. Napapahiya kayo ngayon. Napansin na ni PBBM. Siya pa nakapansin ngayon. Ilang dekada na ang lumipas, ilang taon na ang nakalipas. Bakit hindi pa rin matapos yan? Puro pagtatama, baka kinurakot lang ang pera dyan. Anyari? Ay nako, buti na lang napansin yan. Buti na lang napagtutuunan ng pansin yan dahil makasaysayang yung sitwasyon na yan. Ang daming pledges, natatandaan ninyo ka-coffee. Kaliwat kanan po yung tulong na natanggap natin mula sa iba't ibang bansa. At nakakahiya doon sa mga donor kung makikita nila na up until now, anong petsa na, isang dekada mahigit na ang lumilipas, hindi pa rin po tapos yan. Ano na lang iisipin ng donor? Saan nyo dinala yung pera? Bakit yung mga beneficiary hindi pa rin satisfied? O hindi pa rin nabibigay yung nararapat sa kanila. Yes, pera ng gobyerno yan. At the same time, may mga suporta din dyan. May mga foreign aid po dyan na ibinigay para sa mga biktima. Sige, basahin natin ka-coffee. Dito tayo sa positive news at least kahit pa paano malapit-lapit na ito ka-coffee sa katotohanan. I understand sa 98% na po ito ka-coffee completion rate, no?
Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Yolanda survivors, take care of your new houses. O yan, panawagan din po yan sa mga beneficiary po nito, mga pabahay na ito, alagaan nyo po yung inyong mga tahanan na ipinagkaloob po sa inyo, di ba? Parang tulong nyo na din yan ka-coffee sa gobyerno, kasi kung paulit-ulit lang yan, halimbawa, nabigyan na kayo ng bahay, and then babalik ulit kayo sa lugar na pinanggalingan ninyo, edi informal settler ulit, or delikado, ang masaklap dito, mamaya delikado na naman po yung lugar na inyong lilipatan, magre-relocate ulit, gagastos ulit ang gobyerno. So ang panawagan po ng gobyerno para maputol na po yung cycle na yan, yung ibinigay po sa inyong bahay, ingatan nyo po yan. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the ceremonial turnover of 3,517. Marami-rami po ito ha. 3,517 housing units to families affected by Super Typhoon Yolanda in 3 provinces of Eastern Samar or Eastern Visayas region. Nitong Biyernes lang po yan. Kahapon lang po naganap yung distribution na yan. During the event, at the Burawin Community College, the president handed over the symbolic keys to the local chief executives of 8 towns in Eastern Visayas and 3 selected beneficiaries of the housing units. Di ba kung iisipin mo, ang tagal na. Walang nangyari. Parang, actually, kung ikukumpara natin sa ibang bansa, wala talaga tayo. Napag-iiwanan tayo. Dahil, di ba, simpleng pabahay. Paano pa tayo mag-i-innovate niyan? Kumbaga, basic na nga itong pabahay eh. Inabot pa tayo ng mahigit 1 dekada. May pera naman. Di ba? Ang mahirap, actually, kahit anong administrasyon naman, to be fair din naman, may mga kurakot kasi dyan na sarili lang ang iniisip eh. Kontraktor lang ang nagpapayaman, mga politiko lang ang nagpapayaman. Wag naman ganoon. Maawa naman kayo sa taong bayan, di ba? Wag naman garapal, wag naman sobra-sobra yung inyong o labis-labis yung inyong pagkupit sa kaban ng bayan sa mga previous administrations. Hindi natin sinasabi na until now wala, meron pa rin po yan. Marami pa rin pong bulok na kamatis dyan. Pero hindi mo maisusumbat sa mga nakaraang administrasyon Ilang taon na, halimbawa si Digong, 6 years lang naupo yan, hindi pa rin natapos yan. Hindi ba tinutukan yan? O yung panahon ni Noy, maintindihan mo siya kasi kalagitaan ng kanyang termino, yung first phase niyan, recovery pa. Diba? Pag tumama ang bagyo, sunod niya, halimbawa, tumama ang isang kalamidad, search and rescue muna yan. Diba? And then recovery, and then rehabilitation, medyo mahaba-habang proseso. So may intindihan mo, towards the end of Pinoy, nasa planning stages pa lang yan. Yung panahon ni Digong, doon nagtagal. Along with Cool Spring Residences, ayan palang pangalan. In this town, the other turned over projects are Kulaba Housing Project, dyan po sa Binongtoan Village, sa Kulaba, sa Biliran. Marubutville Sites 1 and 2 in Tag-Alag Village, sa Marabut, Samar. Sa Riverside Community Residences in Miring and Mercaduhay Villages, dyan po sa Tabon-Tabon, Leyte. Uy, alam ko ito ka-coffee, nakapunta na ako dito sa Tabon-Tabon, Leyte, no? Prior to the ceremonial turnover, the President personally checked Cool Spring Residences in this town, which consists of 600 bungalow-type units, each with a lot area of 40 square meters and floor area of 28.6 square meters. Not bad ito ka-coffee ha. Medyo malaki-laki na rin po yan yung 40 square meters. Kasi yung bahay mo naman dyan, 28 square meters. So meron ka pang 12 ka-coffee. Pwede mong gawing garden yan, mini garden, taniman ng kung ano-ano mga halaman. Maganda sana yung mga gulay. Halimbawa, papaya, taniman mo ng papaya yan, talbos ng kamote, pechay, di ba? Para urban gardening na rin ang style nito. Hindi mo nabibilhin, di ba? Taniman mo ng kamatis o kung ano man pong halaman ang pwedeng tumubo dyan. Sana alagaan lang. Kasi mahirap magkabahay sa totoo lang. Mahirap ang buhay, di ba? Mahal ang bahay. Kahit nga housing kailangan mo socialize housing, kailangan mo rin yun bayaran I'm not sure lang kung paano po yung arrangement dito, kung totally ibinigay na ba ito o kailangan pa rin pong bayaran. Kasi usually, ang common setup ka-coffee, ang default sa National Housing Authority, kinakailangan mo po yung bayaran. Pero at a minimal cost ka-coffee, may mga arrangement na for the first year or second year, minimal lang yan, mga hindi aabot ng 500 pesos per month yan, and towards the end, tataas po yan. Pero hindi pa rin ganun kataas, no? As compared kung mangungupahan ka, magkano ang upa ng bahay ngayon? 2.5, 3.5, depende pa sa community yan. Kung medyo mas mahal-mahal pa, di ba? Ito, parang rent to own na rin yan, ka-coffee. Kasi ang purpose naman yan ng Housing Authority, ng NHA, no? Kung bakit kinakailangan bayaran yan, para in the future. Kasi kailangan tumakbo yung pera, di ba? In the future, may magagagamit din, may pagkukunan din ng pondo para naman ipatayo sa ibang mga nangangailangan din, para hindi po humihinto doon.
These housing units are awarded as a grant to qualified beneficiaries severely affected by the onslaught of Super Typhoon Yolanda in November 2013 who were dwelling in identified hazard-prone areas. Oy, grant ito, ka-coffee. Ibig sabihin, ang understanding ko sa grant, libre na. Wala ka nang babayaran. Oy, maganda yan, ka-coffee. Tulad na sinasabi natin, ang common setup ng National Housing Authority, may babayaran ka. Pero since ito ay isang grant, libre. Nakaswerte sila dyan, ka-coffee. Pero yung mga beneficiaries po ito ay mula sa mga hazard zones, areas, yung mga tinukoy na nila, na itong mga lugar na ito, mga delikado yan. Dapat hindi pinapamahayan yan. So, doon pinili yung mga beneficiaries. In his speech, Marcos said the houses could withstand strong winds and safe from threats of climate change. Yun! Ganun dapat. Kasi kung ibinigay mong bahay, barong-barong, umulan lang yan, signal number 2, hangin, wasak agad yan. Yun ang sinasabi ni PBBM dyan na huwag magbigay ng substandard. Uulit na naman yan, same cycle na naman yan. O ito, kahit papano, no, ang assurance ng ating presidente, kayang labanan o kayang i-withstand o kaya niyang tumindig pa rin sa malakas na hangin at sa iba pa pong banta ng climate change. Kahit papano, mas disente. Di ba? Ibig sabihin nito, ang ating mga pabahay ay kaya ng labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandog namin ang higit 3,500 na bahay. Bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, Samar at Biliran, sabi po ng ating presidente. Ang hiling namin sa mga beneficiaryo, ito, makinig po tayo, ka-coffee, hindi lang sa mga beneficiaries dyan sa Leyte, no? Maging yung iba pa pong beneficiaries ng housing projects kasi milyon-milyong pabahay po yan. Ito po ang sinasabi ng ating presidente. Ang hiling po namin sa mga beneficiaryo ay mapangalagaan nyo ang pabahay na ito. Correct. Ingatan natin. Di ba, bahay nyo na yan eh. Di ba, hindi na kayo nangungupahan. Minsan pag nangungupahan ka, wala ka pang pakialam eh. Kasi hindi naman sa'yo yan eh. Pag pangit na yan, pag masira na yan, lipat ka lang ng ibang bahay. Which is, hindi rin naman magandang mindset, no? Pero ano pa ito? Bahay nyo na ito, ka-coffee. Ingatan nyo na po yan. Sa DSUD, o yung Department of Human Settlements and Urban Development at NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa at mas angkop sa pagbabago ng klima at panahon. Burawin Mayor Juanito Renomayron thank the President and his administration for prioritizing the completion of houses more than a decade after the Super Typhoon struck. Correct ko, tinan mo. Isang dekada mahigit ang lumipas. Tinulugan ninyo. Anong ginawa nyo dyan? Nagpayaman lang kayo. Yan, puro kasi kayo tukhang. Hindi naman masama na magkaroon ka rin ng programa para dito sa drugs. Pero, tinan ninyo. Huhusgahan kayo sa leadership ninyo eh. Kung ganyang kakagupad eh. Ganyang kabagal eh. 10 dekada. Isang dekada mahigit 10 taon nating gayan yung pabahay na yan. Puro kayo tukhang. Anong nangyari? Sinugin nyo ang 30,000 sa tukhang ninyo. O yung mga dapat mabigyan ng bahay, hindi nyo nabigyan. Pinabayaan ninyo. Ano nangyari sa tukhang? Successful ba? Bakit ang dami pa ring adik? Diba? Hindi successful yung ginawa ninyong tukhang. Pansamantala lang din yon. Band-aid solution lang din yan. Asan yung long term nyo dyan? Wala nangyari. Ang dami nyo pang chinugi. Ay nako, ewan ko sa inyo ha. Ewan ko sa mga DDS. Bakit bilib na bilib pa rin kayo dyan? O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Maraming salamat po sa ating presidente, mga kababayan po natin yan dyan sa Leyte. Kahit papaano matutuldukan na po yung chapter na yan, yung pabahay para sa mga Yolanda victims. And let's move forward sa iba pa po mga usapin na medyo marami-rami pa. At least natapos na yung housing dyan. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin, yung mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook page natin, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po. Ingat po kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at babay. Agkapatayon.